happy na the Lord has been blessing and protecting the church because at first, ang akala namin noon ay napakadelikadong lugar. Pero despite that, na hindi siya open city, at ito'y delikadong lugar nga para sa mga mananampalataya, lalo na ngayon, nagkakaroon ng upheaval, mga Muslims sa iba't ibang countries. At ngayon yung despite that, yung mga upheavals na yan, nandiyan sila sa kalagitnaan. Yun mismo, pero I can see that the Lord has been very, very good at sila ay patuloy na pinoprotektahan at ginagamit pa ng Panginoon sa maraming paraan. So, ang message ko lang ay konting panahon na lang and the groom will come. Diba? So, keep up the spirit, keep doing the work, and keep trusting the Lord until He comes again. How does a church remain as a true church? Para sa akin, ang two major sa akin ng pagiging true church ay makikita mo in how they handle the two church ordinances. Major sa akin yan. I mean, churches may differ in other areas of doctrines. May mga churches na nagfe-fellowship because they both believe in church authority at they both believe in yung election and other things. Pero kung minsan nag-iiba-iba yan pagdating sa prophecy. May nagiging premillennial, may nagiging amillennial, may nagiging post-millennialist. But that doesn't matter. Why? Because as long as you are a true church, you are not responsible to the other churches, but you are responsible to God for what you believe. So we can still fellowship on the ground of our common authority, the common authority that we share. Pero para sa akin, kapag ang church, ang pinalitan niya na ng stance ay yung, pag nagpalitan siya ng stance doon sa two church ordinances, namely the Lord's Supper and baptism, pag yan na ang nasira, tumanggap na ng alien immersion sa membership, tumanggap na at binago na yung authority sa pagbaptize, kundi kahit sino na lang na baptist na nagbaptize, kahit hindi tama ang authority, ay tinatanggap na lang. Ayan. Kapag kayaan, or ang Lord's Supper ay biglang inopen na, o kaya ay naglagay na ng elements na coke at skyflakes na, o kung anong ginawa doon sa Lord's Supper, ayan, medyo dyan, mag-withdraw kami ng fellowship dyan. Hindi na kami magre-recognize kapag yan ang mga aspekto na ginalaw, yan, two church ordinances. But with the other doctrines, I do believe that for as long as a church is recognized by the Lord as true church, whatever beliefs na tinanggap nila at inadapt nila, ang accountability nila sa Panginoon, hindi sa kapwa simbahan. Okay? So para sa akin, for as long as you're a true church, I do not care if you don't believe in rapture anymore. Basta ikaw, sa Panginoon ka ba nanagot, hindi sa akin. So we can still fellowship on that ground. Kaya yung mga aspects na nag-veil ba kayo, nag-velo ba kayo o hindi, ano yun, immaterial sa akin yun. It does not constitute church authority. Diba? So, ako pwedeng ang pastor na naniniwala sa veiling, pwede kong pag-preaching sa amin because naniniwala rin kami na ang Panginoon nire-recognize ang authority nila. Diba? So, hindi usapin yung hindi tayo magkapareho, hindi ka nagbebelo or hindi ka nagbebelo. Sa akin, ano yun, hindi test of fellowship yun. Baguhin mo yung Lord's Supper mo, yun, maghihiwalay tayo doon. Yan. Doon tayo hindi pwede mag-fellowship. O, para sa akin, yung dalawang church ordinances, napakalaking bagay niyan na it directly affects authority. Yung doctrine and practice yan eh. Kasi yung practice, yan yung nagko-confer ng authority eh. Using church authority. Nagko-confer siya ng authority. Ino-authorize niya yung mga bagay. Kasi ano yan eh, yung klase ng authority na yan is exousia in the Greek, which is permitted authority.
ang church authority, pinagkalooban ng Panginoon, di ba? Pero yung Panginoon mismo, nung sinabi niya, all power is given unto me, yung power na yun, sa Greek ay exousia, and it means permitted authority. Yung permitted na yun, ang ruling authority doon is the Father. Inauthorize yung Son. So, permitted yan. At ngayon, dahil permitted yan, ang Panginoon ay gumagawa lamang ng mga bagay na ina-approve ng Father. Hindi siya kumikilos independently of the Father's will. In accordance siya. Dahil ito ang ruling power. So permitted. Nung sinabi ng Panginoon, all power is given nga. Given nga lang. Hindi sariling Kanya, kundi given sa Kanya yung authority na yun. And with this authority, kinumand niya yung church, go ye. So that means, commissioning ng body With the authority coming from the Father through the Son, papunta sa church. At ang church kinumand na mag-spread out. Diba? So ang church ngayon, bit-bit na yung authority na pinagkaloob ng anak na nagmula doon sa ama. So yung authority na yun, ang pinapass on niya, kaya merong ordination. That's what ordination is all about. The passing on of the authority, authorizing the minister to perform, to deliver yung ministry na yun. So, ang missionary, he's not on his own. May accountability yan sa church. Parang sila Paul, di ba? Bumabalik sila dun sa church sa Antioch every time na matapos yung kanilang missionary round at doon nagre-report. And reporting speaks of accountability. Because if you're not accountable to anyone, you don't need to report to anyone. But Paul had to report over and again. Hanggang sa hindi na siya nakabalik. At doon na nagtapos yung kanyang ministry. But then, that speaks of church authority. But before Paul even became a missionary, inordain muna siya sa Acts 13 by the church in Antioch. And that's what ordination is all about. Kaya tayo, hindi tayo tumatanggap ng baptism kung ang nagbaptize hindi ordained. Because that's what it means to be ordained, to be authorized, to be designated, to be appointed, to do that. Diba? Although nakakatuwa dahil kasi may mga ibang baptist kaya nagpapa-ordain para mag-gain yung title na reverend. Well, it has nothing to do with titles It is the authorization to deliver, to perform Yun ang ibig sabihin ng ordination, kaya sinesend out after Di ba? Tapos pag-lay ng hand, sila Paul sinend out ng church sa Acts 13 and verse 4. So, pag alis nila Paul, bit-bit na nila yung authority na kinonfer sa kanila when they were ordained. Yan. Kaya ang baptism should be performed only by ordained ministers. Pag hindi ka in-ordained, ibig sabihin, hindi ka dinedesignate. Kasi yun ang purpose ng ordination. Designation yun Appointment yun Ina-appoint ka officially. So, any appointment outside of ordination, hindi official. Hindi official appointment yun. Nagiging official lamang yan pag in-ordain. Kaya ultimo deacons, ino-ordain. Pastor, ino-ordain. Missionaries katulad ni Paul, ino-ordain. Mga preachers. They can preach, they can teach, but they cannot perform the two church ordinances. They cannot baptize, they cannot lead in the Lord's Supper. But they can teach, they can preach. Diba? Yan yung pwedeng ministry nila. They can admonish, yung pwede nilang ministry. Pero, hindi dun sa pag-handle ng two church ordinances na yan. Kasi, yung baptism na yan, nandiyan na succession ng authority Hindi pwede kung sino lang ang Kaya nung sinasabing from the apostles themselves, that is by way of ordination, parang kay Paul. Paano nag-spread out ang church sa Antioch? Through the ordained missionaries. Yung mga sumasama kay Paul, mga ordained yun Mga nagbabaptize. Yung 7 deacons, ordained yun bago sila nakapag-baptize. Diba? So, yun ang sense, importance and necessity ng ordination. That is the passing on of church authority. Ayun. So, sabi nga ni Paul, ordain elders in every city. Kailangan may necessity Bakit sasabihin ni Paul yun? To ordain elders in every city, kung hindi naman kailangan ng ordination at kahit sino lang naman pala pwedeng gawin yung ginagawa ng
ordained na minister. Yung church naman ang nag-authorize kung i-ordain yung tao o hindi. Siya ang nagsasabi ng oo or hindi. Siya rin ang nagko-call ng ordination ng kanilang ministers. Kung wala silang ordained minister doon, pwede sila mag-request from other churches to help them out sa proseso ng pag-ordain. Pero ang authority to ordain, wala doon sa mga invited pastors na doon sa church na nag-sponsor ng ordination. Sila ang mag-approve at magpapass ng kanilang authority through the missionary na in-ordain. Actually, ang actual judgment sa Panginoon yun. Hindi naman dito. Kahit naman yung Sardis tignan mo yung case ng Sardis. Thou hast a name that thou livest, but art dead. And yet, sabi ng Panginoon, there's a few things that remains, that needs to be strengthened. So, ibig sabihin, pag sinabing dead, on the way pa lang yun, ang tayo, pwede ka pang ma-revive doon. Kung i-strengthen mo yung mga bagay na dapat i-strengthen, such as doctrine and practice. Kung nandiyan pa yung mga doktrina na hawak nyo, hindi pa naman totally na-eradicate, pero hindi nyo binigyan ng emphasis hanggang sa nawala na, napalitan na talaga ng ibang turo, mag-iiba na rin. Di ba? Iba ka na. Di ba? You lose the doctrine, you lose the authority. Pero hindi naman yung lahat ng doctrine, as I said. Kasi marami talagang ibang doctrines ang mga simbahan, kahit na pare-pareho nire-recognize natin ang kanilang authority. Meron pa rin differences. Pero merong mga major that directly affects church authority. Yung paniwala sa church authority mismo. Local church authority, may mga hindi naniniwala dyan. Ayun na nga, na magre-reflect naman yan kung paano mo nire-regard ang church authority, magre-reflect yan sa mga pinangahawakan mong doctrines and practice. Alam mo, ang mga Hudyo, they have this transmissive method of teaching. Pinapasa from person to person, generation to generation. Alam mo, ang mga Jews, nung sinunog ang Jerusalem noong AD 70, nasa ano to nasa ano ng mga Hudyo? Pwede nyo i-check doon sa my Jewish learning sa internet. Yung mga Levites, in-train yung mga anak nila all the while na walang bansang Israel. Tinetrain yung mga anak nila sa kung paano mag-serve sa temple. Yung anak nito, kahit walang temple, bago mamatay ito, ituturo sa anak ang pagsaserve, yung mga priests ito. Hanggang ngayon, nung dinidetermine nila yung kung sino ang ganitong tribe, malalaman nila kung tribe of Levi ka, kasi alam mo kung anong service sa templo. Pag hindi mo alam ang service sa templo, hindi sila maniwala na ang tatay mo Levi. Kasi ang bawat Levi, tinuturo sa anak kung paano maglingkod sa templo. Ngayon, wala pang templo, may school na tinayo to enhance, ano? To regulate and make it uniform siguro. Kaya merong school. Pero, bawat Levite, alam kung paano maglingkod sa loob ng templo, kahit walang templo, kahit walang bansang Israel. So, how would you know a Levite, kung talaga Levite? By his doctrine and practice, Hindi napatid yun from father to son, father to son. Ngayon, malalaman mo kung sino ang totoong Levite. Alam niya yung practice. Ganon din sa atin. Paano mo talaga malalaman? Kunyari, walang paperwork, walang documents, walang historical proof. Alam mo, ang historical proof, yung records, it will only enhance the truth. But it does not determine anything. Paano nga kung nasunog natin ang records, hindi na ba totoo ngayon yung authority? Dahil lang kasi nasunog ang records? Ang practice ng mga simbahan, tuloy-tuloy. Nag-authorize pa rin, nag-ordain pa rin, nag-baptize pa rin. Tuloy-tuloy yan. Ngayon, makikita mo siya sa kanyang doctrine and practice. Kahit na hindi mo siya ma-prove through yung data, historic data or records na available. Kahit walang available records, makikita mo pa rin yung consistency ng practice. Bakit ba ang mga ancient churches nagkaroon ng dark ages, ba't sila pinagpapatay? Dahil ayaw nila i-give up yung pag-rebaptize.
Baptism ang issue ng Dark Ages. Nire-rebaptize na binaptize na Rome. Ang tawag sa kanila, Anabaptist, dahil nire-rebaptize. Ana means another. Hanggat sa ito ay nagpatuloy. No? Tapos di-drop na yung Ana. Natira ang Baptist. Anong Baptist ngayon? Ang tunay na Baptist ngayon, ginagawa pa rin yung reason kung ba't pinagpapatay yung ano sa Dark Ages, yung trademark natin yan eh. Kaya kapag yan ang give up mo, na-break yung transmission ng authority. Kaya sinasabi ng Waldenses, ang mga Waldenses, noong 1100s, sila rin ang nagsasabi na we have an unbroken line of ministers. Unbroken line of ministers, kasi minister ang ino-ordain at sinesend out eh. So they have an unbroken line of ministers beginning with the apostles themselves. From the apostles. Isipin mo, paano magkakaroon ng unbroken line kung hindi ino-ordain from one preacher to the next? Anong magiging basis ng line? Diba? Yung iba ang paniwala, basta't similar doctrines lang. Hindi. Organizational yan eh. Yung pag-ordain ng pag-send out, organizational yan eh. Institutional yan eh. So, ang kinukuntinyo mo is the institution that Christ has started. Yun ang isang nagiging basihan ng authority. Hindi yung nakipareho ka lang ng paniwala, may authority ka na rin. Para kang nagpatahi ka lang ng uniform ng pulis ka na rin ba? Diba? Hindi naman ibig sabihin porke nag-uniform ka lang ng pulis ka na, hindi ka naman commission, hindi ka naman sinenta, hindi ka naman, wala ka naman sa listahan. Hindi naman pwedeng gano'n. Nakipareho ka lang ng doctrine, Baptist ka na. Hindi gano'n na usapan doon. Organizational yan. Life begets life. Well, first of all, kamusta sa lahat? At pinapaabot namin ang pagbati ng Park Baptist Church and Missions dito sa Batasan. Ngayon din lahat ng aking mga congregations na pinapastoran ay pinapaabot namin sa inyo ang aming pagbati, ang buong Park Baptist family. So, purihin ng Panginoon sa inyong pag-celebrate ng inyong anniversary. That is another milestone in your history na sana ito po ay magpatuloy ng marami pang taon. Pero wag naman sobrang daming taon, baka maiwan kayo sa rapture. So, sana abutin tayo ng Panginoon na matapat na naglilingkod. So, maraming salamat. And congratulations. Happy anniversary.